Hello guys! For today's video naman, magbibigay ako ng sign na nasa tamang amo ka. Yes, kasi dito yung mga amo, iba-iba ang ugali, iba-iba ang pagtrato sa kanilang helper, iba-iba din yung relasyon nila sa kanilang mga helper. Kaya, pag ganito yung amo mo, swerte ka na. Number 1 is, pag yung amo mo is maganda ang mood parate. Yung alam mo yun, yung pag nakikita ka, hindi mukhang galit. Pag nakikita ka, hindi mukhang alam mo yun, yung pasan ang mundo. Yung magaan lang ba, magaan lang yung yung pagsasama nyo. Yung pagkasama mo sila, yung magaan yung loob mo, magaan yung pakiramdam mo, yung hindi ka na i-stress. Good sign na yun. Tapos yung pakikipag-usap nyo, maganda, nice in a nice way pag mag-usap kayo, pag nakikipag-usap sila sa'yo, yung pati ikaw rin, hindi kayo parating nagsasagutan, hindi ka parating iniisipan ng trabaho, hindi ka, alam mo yun, yung sinusulit yung bayad sa'yo, yung ganun na amo, na mindset ng amo, ano yun, nakaka-stress yun. Kaya pag yung amo mo is hindi ganun, swerte ka na talaga, you are lucky. Kasi hindi lahat ng amo ganun dito. Pag trabaho, pag sinasakuran ka, kailangan magtrabaho ka, yung ibang amo ganun. So, swerte ka kung amo mo hindi ganun. Yung pagtapos ka ng trabaho, pwede ka nang magpahinga konti, pwede ka nang mag-relax, yung ganun. Hindi yung after mo magtrabaho, hindi ka makaupo kasi nahiya ka or natatakot ka kung anong sabihin nila, or dapat parating may ginagawa ka, yung ganun amo. So, hindi. So, pag may amo kang maganda, basta pag may amo kang maganda ang ugali, huwag mo nang bitawan. Kasi, nasa tamang amo ka na. Tapos, isa pa yung about sa pagkain. Sinasabay ka pag kumain sila sa labas, yung hindi ka ibaba, yung may food sila, may food ka din. Inasikaso nila na kung anong gusto mo, yung hindi tulad sa iba na pag kumain, yung amo lang ang kumakain, ikaw hindi. Yung hindi ganun. So, pag sa bahay din, na pag sabay ka nilang kumain sa pagkainan, okay yun na amo. Sila kumakain sa mesa, ikaw sa kusina. Depende din, kasi may mga helper din na mas komportable kumain sa kusina kaysa sa sumabay sa amo. So, depende yun. Pero pag dating mo talaga, na sinabi talaga ng amo na ikaw kakain ka sa kusina, kami sa mesa, may ugali yun. Yung among may pakialam sa feelings mo, yung may consideration, kung may sakit ka, alalahanin din nila na bigyan ka ng gamot, yung ganun. Kung bigyan ka ng ipa-check up ka, kung anong kailangan mo para gumaling ka, yung ganun. Yung huwag ka nilang i-overwork pag may nararamdaman ka, o-offeran ka nila na mag-rest, tatanungin ka kung okay ka lang ba, yung ganun. Yung may concern sa'yo na amo, yun. At yung among hindi nila hahayaan na parati ka lang kumain ng noodles. Siyempre may food allowance tayo dito, di ba? Kung with food ka sa kanila, kung anong food nila, yun din yung food mo. Hindi tulad yung amo ko dati, yung kapatid niya, may helper, pumipili ng isda. Yung isda, dalawang klase. Yung isa daw para sa kanila, yung isa para sa helper. So yung tinanong ko bakit iba yung isda nung sa helper, iba yung sa kapatid niya. Sabi niya, expensive daw yung isang isda. Yung sa helper daw, mura. Bakit ganun? So, yung ganun na among ugali, iba yun. Hindi ko naman sinabi na kung yung amo nyo is hindi ganun, umalis na kayo. Depende pa rin sa inyo yan, pero kailangan nyo talagang tapusin yung kontrata nyo. Konting idea lang to guys, kung ano yung mga katangian ng mga amo dito na para sa akin is swerte mo na, or nasa tamang amo ka na. So, pag ganun yung amo mo is hindi ganun, kung hindi naman ibig sabihin mo na umalis ka na. 2 years yung contract, tapusin na lang natin. Tapos, kung hindi kayo komportable, kung hindi kayo sang-ayon, or
Kung ayaw nyo yung ugali ng amo nyo, pwede kayong mag-change employer after ng contract para maganda yung record natin, para makapili tayo ng next amo. Tayo ang makakapili na kung anong gusto nating amo pag tapos na tayo ng kontrata natin. So, ang tips ko sa inyo, yung mga papunta dito, magtiis lang kayo pagdating nyo dito. Huwag kayong sumuko agad, huwag niyong i-compare yung amo ng iba sa amo nyo. Focus lang kayo sa trabaho nyo. Tapusin lang yung 2 years contract sa amo. Kailangan talagang tapusin para may naghihintay sa atin na good future dito sa Hong Kong. So, that's it for today's video, guys. Thank you for watching.